Hello, good morning. Ay afternoon na pala. It's 1:37 in the afternoon. Pasensya na ha. Akala ko morning pa. Kasi sa networking, kailangan muna. Kahit hapon na morning pa rin. Okay, bago ko i-proceed ang aking topic ngayon, exploring online business ideas for beginners. Credit to Google by yours truly, Severino Abaygar Jr. Okay, i-add ko muna ang aking commercial para sa TPC Scrap Enterprise. We are buying paper and metal scrap. If you have 300 pataas boxes na papel, sa amin nyo ibenta at saka mga bakal. Kung ikaw ay nasa Visayas, Mindanao, mayroon tayong mga container vans. Punta lang kayo sa Togo o ibang mga shipping lines. Pwede po kayong mag door to door sa amin ng bakal at papel. Para makabawi kayo, punuin nyo po ng bakal ang isang container van at saka papel. Para bayaran nyo ang bill of lading at i-care off nyo po sa amin. Ipadala nyo sa amin door to door. Ay, kung kayo naman ay nandito sa Maynila, 5 tons pataas, pwede na po kayo magpahakot sa amin. Libre po ang Transportify at saka manpower loading at saka unloading. May certification of confidentiality at 7 sila ng mga serbisyo. Nandun po sa aking timeline sa Facebook, nandoon naka-pinned post ang aming mga serbisyo. Okay, now this is online business ideas for beginners. Napakarami naman nagkaroon na ng magandang bukas ang mga tao na nagnegosyo sa online. Ako rin itong negosyo online po ito. Pero nag-umpisa po ako sa mga digital. Yan, nag-attend ako ng mga seminars online. Gumastos tayo pero unti-unti naman nakakabawi. Number 12, drop shipping store. Yan. Drop shipping store. Papadalan lang kayo ng inyong mga supplier, i-drop ship sa inyo. Mayroon kayong bintahan dyan sa mga kanto-kanto. Katulad dito sa Kingstown, mayroon po silang mga drop shipping. Number 11 is affiliate marketing. Nagkaroon din ako ng affiliate marketing sa Amazon at marami pang ibang mga kumpanya. Kasi para kumita sila ng kanilang negosyo, kailangan nila ng mga affiliate associates. Diba? Para maraming nagmamarket. Tapos tatanggap po kayo ng komisyon. Number 10 is blogging or vlogging. Pag sinabing vlogging, walang video. Pag vlogging, may video po ang inyong mga vlogs. Itong ginagawa ko ngayon, vlogging. Dahil one day, pag inonotify tayo ng YouTube na pwede nang i-monetize, monetize po tayo. Number 9 is online consulting. If you are expert in one topic, pwede po kayo online consulting. Mag kayo ng channel sa YouTube. Yan. O kaya dito sa Facebook, mayroon naman mga live. Okay? Number 8 are digital products. Mga digital products na hindi nyo na kailangan ng
mga tangible but digital products. Oo. Ang inyong sales, ano na lang, diretso yan sa inyong GCash or bank account. Number 7, social media management. Yan. I-google nyo na lang kung mayroon pa kayong tanong. Magaling ang ano naman ng Google, ang kanilang mga respond. Pwede nyo sila i-chat. Number 6 is freelancing. Pag sinabing freelancing, para kang part-time dyan. Hindi ka full-time doon. Number 5 is print on demand. Yan. Kumbaga sa ano, yung pangalan ng business idea speaks for itself. Print on demand. Number 4, online tutoring. Yan, itong may kapitbahay kami, ang kanyang itino-tutor mga Japanese tapos tinuturoan niya ng Tagalog o kaya English. Yan, online tutoring. Then number 3 is handmade crafts. Ayan, pwede ka magbenta online ng iyong mga halimbawa t-shirt, mga handmade, mga gawa ng kamay para ibenta nyo online. And number 2 is podcasting. Pwede kayo mag-podcast ng inyong mga expertise, mga topics, di ba? Tulad ni Papa Dudut. Si Papa Dudut, minonetize niya na yung kanyang mga podcast, mga barangay stories. And number 1 is YouTube channel. Wala kang ibang pupuntahan kung mag-YouTube channel ka, gagawa ka ng channel mo, ay mamomonetize yan one day pag marami ng mga viewers at mayroon ka ng mga sponsors. Yan. That's number 1, YouTube channel. At bago ko tapusin, malapit na po ang araw ng paghuhukom, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pasuyo po. Ako na sa inyong nanunuyo. Pero para sa inyo ito, kaligtasan natin lahat sa mga pumapasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung paninira noon ng isang istasyon ng TV na hindi naman sila nagtagumpay, wag nyo roon itutok. Talagang may pag-uusig sa mundong ito. Pero ang kaligtasan na nanatili ayon sa pangako ng Diyos. Pero itong mga nangyayari sa atin, hindi pa po ito ang katapusan, kundi simula pa lang ng kahirapan. Pero malapit na ang paghuhukom. Dahil nakikita na natin ang mga iba't ibang kalamidad, mga lindol, mga gera, kalatapos lang ng gera ng Russia at saka isang bansa noon, yung Israel at saka Iran. Buti na lang hindi kami nakapag-export ng karton dahil binubumba ng Israel ang pantalan ng Bandar Abbas, Iran. So, pasok na po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo at para tayo ng banal na bayan, ang tawag roon. Excuse me. Banal na bayan, at doon adlangsangan ay ginto na. At ang paligid may mga mamahaling bato. Hindi po magsisinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, kapag aking sinabi, aking papapangyarihin. Kapag aking pinanukala, ay aking gagawin. Meaning, so ang sa atin, magtitiis lang tayo sa hirap sa mundo, pero sa pagdating natin sa bayang banal, mawawala na po ang hirap, ang problema, may kasangga na tayo. Kumbaga sa salita ng Pilipino,
may kasangga po natin, may kasangga po tayo, walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Diyos pagdating sa bayang banal. O, bababa ng Panginoong Kristo, lahat tayo magkita-kita sa mga pumasok sa Iglesia ng Kristo. Hanap kayo ng lokal ng iglesia, yung malapit po sa inyo, para bigyan kayo ng mga pastor, ng mga manggagawa at ministro, para magdoktrina sa inyo at ng pagsubok na 6 na buwan para makarating po kayo sa bautismo. That's all, ladies and gentlemen. Paki-subscribe at hit the notification bell. I-share po ninyo itong itong vlog na ito para maraming makinabang. Okay? At count of 3, share natin. 1, 2, 3, go! Bye-bye. Take charge, ladies and gentlemen. Have a nice day. Bye-bye.